Sa isang silid sa pangalawang palapag ng Isabela Museum and Library sa Calle Arans, Barangay Osmeña sa lungsod ng Ilagan, matatagpuan ang obrang nilikha ng anak ng lalawigan na matagal nang nakipagsapalaran sa labas ng lambak ng Cagayan. Kung ihahanay sa iba pang obra sa silid na may angking katingkaran ng kulay at kasaganaan ng detalye sa depiksyon ng mga tanawin at pamanang kultural, pinakatahimik ang My Simple Dreams of Life Belong to Them. Pinakatahimik sapagkat animoy may kinikimkim na kwento o panaginip. Parang isang panaginip ang obrang My Simple Dreams of Life Belong to Them ni Alan Balisi na tubong Ilagan at naninirahan na ngayon sa lungsod ng Quezon. Napili ko itong artwork dahil doon sa ipinadalang catalog ng museum, nangingibabaw siya in terms, minimalist yung ating artwork pero parang ang dami niyang sinasabi doon sa composition niya. At saka, this is a work of juvenilia. Bata pa lang yung artist dito. Iba yung estilo o yung nakaangat na katangian sa kanyang current artworks. Gayunpaman, nandito pa rin yung mga katangian na madaling mahugot yung tagamasid dun sa composition ng artwork. Naipinta ang obra noong taong 2000, ilang taon bago natapos ni Balisi ang BFA sa Far Eastern University noong taong 2005. Kung hindi sa Ilocos, sa Cordillera o Kamaynilaan, magagawi ang mga batang artista na naghahanap ng BFA. Sa kasalukuyan, mangilan-ngilan ang mga programang maihahanay sa larang ng pinong sining at disenyo sa rehiyon. Limitado ito sa disenyo ng interior sa University of St. Louis at sining multimedia sa Cagayan State University, Carig sa Tuguegarao. Sa mga pamantasan, may mga kagawaran o programang pangkultura at sining bilang mga inisyatibang nagtatampok ng pagkamalikhain ng mga estudyante at nagsisilbing paksa na rin ng mga saliksik. Gayunpaman, kung ano ang kinawala ng BFA sa akademya, siya namang ikinasigla ng malikhaing industriya ng rehiyon, bunga ng ugnayan ng sari-saring sektor na nagpapahalaga sa husay ng Cagayanong artista. Marami silang mga pangkat dito na nagtutulong-tulong upang mapayabong kahit yung mga amateur na artist. Nagbabahagi sila ng mga resources, ng talino. Kung mayroon silang ganitong mga pangkat, naniniwala ako na may tataguyod yung artistic production ng ating local artists. Kung sama-sama sila na nagtutulungan sa gabay na rin ng iba't ibang sektor katulad ng lokal na pamahalaan at iba pang society groups na may pakialam sa sining, lahat ay uusad sa hinaharap. Sa Isabela, nangungunang sandigan ng mga artista ang Isabela Artist Circle na itinatag noong taong 2018 ni Michael Castillo. Ngayon, may solong galeriya ang Isabela Artist Circle sa tabi ng miltihan at tindahan ng libro sa SM Kawayan. Ang Isabela Artist Circle ang daluyan ng mga kaalaman hindi lamang tungkol sa merkado, kundi pati na rin sa praktika. Kung ang My Simple Dreams ay nalikha noong taong 2000, may ituturing itong isang obrang juvenilia, malayong malayo sa ikonografiyang nabuo na ni Balisi bilang artista. Wala ang kaputlaan ng mga kulay, wala rin ang maningning na puti na nagbibigay ng katangiang tila nagmula ito sa ibang panahon, sa isang panaginip na maluwat ng nalusaw sa alaala. Currently, yung mga artworks ni Alan Balisi ay halos monochromatic at may matingkad na kulay puti. With that color na simple lang, na minimalist, talagang nahatak niya yung audience. Dito naman, may hints ng colors na ganoon. Although walang whiteness, walang kapusyawan, yung composition niya na konti lamang, yun yung nakaka-attract sa tagamasid.
Ang posisyon ng tagamasid ay pagpapalawig ng larawan. Sa perspektibang ito, nakaharap siya sa dingding na may kataasan. Mula sa loob, nahahagip lamang ng paningin ang mataas na bahagi ng bakod sa labas na may alambring tinik. Ang unang detalye sa larawan na nagbibigay ng damdaming hindi kanais-nais. Isang panoptikong instrumento na palatandaan ng uri ng pasilidad na binibigyan ito ng paghihigpit upang ang binibihag ay hindi makawala. Mula sa bakod, naroon ang bughaw na langit at ang panganorin. Bahagi rin ng tanawing ito ng guhit ng figurang patpat ng mag-anak na nakapaskil sa dingding. Ang bintana ay halos kasing liit na ng papel sa apat na bagay na nilalaman ng larawan: ang guhit sa papel, ang dingding na may bintana, ang alambring tinik at ang labas. Nakalikha na ang batang balisi ng kasikipan at mabisang na ipapasok ang tagamasid at nabibihag sa larawan. Gayunpaman, ang detalye ng nakaumang na bahagi ng security fence at ang masagalang bughaw sa labas ay naghahandog ng tila pag-asa at kalayaan. Sa larawang ito, lumilitaw na pinagtatagumpayan na ng batang balisi ang agarang paghatak o pagbihag sa tagamasid sa pamamagitan ng punto de vista ng bilanggong hindi nakikita. Sa pagitan ng imahen at tagamasid, may tahimik na usapan at pagpapakulugan ng tagamasid na inaamin ng manlilikha na hindi na siya kabilang. Walang puknat ang nagaganap na pagsasalin, pagbibigay kahulugan at paglikha ng mga naratibo. Gayunpaman, hayagan ng hikayat ni Balisi na maging isang mapagpalayang teritoryo ang kanyang likha para sa mga pansarili o alternatibong interpretasyon. Sa mga sumunod na obra sa My Simple Dreams of Life Belong to Them ni Balisi, naging higit ng kapansin-pansin sa mga nililikha niyang imahen ang kulay. Maningning ang puting liwanag sa pagitan ng paksa at nalikhang anino. Ang mga imahen ay still, tila hagip ng kislap ng kamera sa isang tiyak na sandali. Pinasisidhi ang kaputiang ito ng kaputlaan ng iilang kulay lamang. Sa katunayan, marami sa mga obrang Balisi ay halos monokroma. Bagamat iilang kulay lamang ang nasa paleta, malayo din itong pamumosisyon ng tagamasid sa isang malalimang pagdanas sa imahen. Simple lang yung composition, pero dito kasi tinatalakay niya yung noong panahon ng batas militar na may insurgency, may militarisasyon. Nakakaagaw ng pansin is yung barbed wire o yung bakod na may tinik na nagpapakilala na may parang kinukulong doon sa composition na danas din ng tagamasid sa layering na ginagawa ng ating artist. Kahit matagal nang nangyari yung panahon ng batas militar, talagang yung batang Balisi ay conscious na doon sa nangyaring iyon sa Isabela. Mapupuna ang isang artista na sensitibo sa panahon at sa mga tagpong hindi matakasan. Hindi nalilimutan ng artista ang kasaysayan ng batas militar. Ipinanganak si Balisi noong taong 1982 at ginugol ang kabataan noong dekada 80 sa panahon ng pagbagsak ng diktadura at pagtatangka ng bayan na hanapin ang nawawalang sarili. Kung paanong iwinala rin ang mga nawawala. Sa pagtatapos ng rehimen, meron ding ritmo sa anyo ng gimbal at alaala na nag-aanyong bangungot. Maging sa pagdaloy nito mula sa katawan patungo sa ibang katawan dahil sa pagsasalin ng mga personal na kwento sa mga angkan. Mababakas sa kalipunan ng mga likhang sining ni Balisi na anyuing paulit-ulit na danas ang bangungot ng Solid North na kinabibilangan ng Ilocos, Lambak ng Cagayan at mga lalawigan ng Cordillera noong hindi pa nabuo ang rehiyon. Mikrokosmo ang lalawigan ng Isabela ng mga nangyaring karahasan sa bansa. Ang sinasabing baluarte ng may kapangyarihan ay pook rin ng pagsalungat
kahit sa canvas. Tumatalon-talon si Balisi sa mga temang ito, mula sa malalaking pag-aalsa sa kasaysayan patungong maliliit na pagtutol sa araw-araw na karahasan ng pag-iral, mga ordinaryong engkwentro ng tao na pumipigil sa pagkamit ng ganap na kalayaan habang nabubuhay sa iisa at minsanang buhay lamang. Mapagkalinga ang artista sa mga tagamasid kung paanong intensyonal sa kanya ang tahimik na usapan na natatamo ng kanyang sining. Ang kanyang mga imahen ay nagsisilbing mga babala at mga paalala tungkol sa mga paulit-ulit na engkwentro ng buhay. Lupain ng mga panaginip ang Isabela. Sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, mapagtatagumpayan ng malikhaing sektor ng lalawigan ang mga hamon sa sama-samang pagtutulungan sa pagkamit ng mga pangarap ng mga artista nito na ang inspirasyon ay ang lalawigan. Kinuha ko yung imahe ng dreams o ng pananaginip doon pa lang sa titulo ng artwork na My Simple Dreams in Life Belong to Them. Bilang isang image or concept, may kaugnayan din iyon sa mga pangarap ng mga Isabeleñong artista na nagpupursige. Marami silang mga organization dito at dream nila na makilala yung kanilang craft. Mayroon pang mga nagpupursige na artista katulad ni JC Sikam na yung kanyang artworks ay surreal, whimsical, na may impluensya ng panaginip. At yung mga artworks ni Balisi kasi, yung ginagamit niya na source ng images ay mga retrato ng kanyang photo album, ng kanilang pamilya, mga eksena ng pelikula, even sa panels ng comic. So parang yung image na nanilikha niya, parang lumang panaginip na nangyari sa nakaraan. Kung visual na lengguwahe naman ang pag-uusapan, patuloy din na nangangarap ang Isabeleñong artista ng ibang pagtitig sa mga paksang bahagi ng kanilang tanawin kahit ito man ang nangungunang paksa sa mga canvas. Higit sa lahat, mananatiling nakaugat ang Isabeleñong artista sa kasaysayan ng lupain sa pagsulong ng karapatan at buhay ng kapwa na may tuturing ding mahalagang bahagi ng praktika. May nanaig na katangian ang mga panaginip tulad ng angkin nilang kalabuan at kawalang katiyakan. Lagit-laging naaalala ang isang panaginip ng bahagya at kung gayoy hindi ganap na nagkakaanyo. Sa kasalukuyan, ang mga panaginip ng Isabeleñong artista ay nagmumula sa isang malinaw, tiyak at buong pananindigan na patuloy na lalalang sa sining ng lambak ng Cagayan. Iniimbitahan ko po kayo na basahin ang orihinal na papel sa wikang Ilocano na kasama sa antolohiyang Suring Sining na ilalabas ng NCCA sa pakipagtulungan sa Katipunan Journal at Ateneo Art Gallery.